Magandang hapon, UP Los Baños. Ako po si RJ. Thank God it's Friday. Tambay na ulit. Sa programang hatid ay samot-saring kwentong at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kulay na usapan, magkabuluhang kasaysayan. Papanahong balita, kasabay ng makabagong teknolohiya. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Kakaaliw na usapan, kwento at tagumpay. Usapang pang teknolohiya, mga pagbabago, pananaw sa buhay. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Huwakin ang kaisipan sa mga bagong kaalaman upang maging masaya at magkabuluhan. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Magandang hapon nga sa lahat ng ating mga classmates at batchmates dito sa Galing UPLB na mapapanood po sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran Facebook page. No? Kaya sa mga nanonood sa atin ngayon, please like and follow us sa fb.com/Radyo DZLB. Tayo po yung napapakinggan at napapanood every Fridays 5 p.m. hanggang 6 p.m. dito po sa ating FB page. Gayon din po sa ating official Facebook page ng UP Los Baños. At 84 days na lang po pala at Pasko na at 91 days before 2021. Of course, sana ang dalangin nga po natin matapos ang taong ito na meron na tayong bakuna at panlaban niya sa COVID-19. Pero sabi nga tuloy na tuloy pa rin ang Pasko, tuloy na tuloy pa rin ang buhay ng mga tao. Kung napapansin nyo, parang normal na, no? Busy ang lahat sa kanilang trabaho, maging sa pag-aaral. Kaya kamusta na kaya ang ating mga scholar ng bayan dyan? Nakarating na po ba sa inyo? Nakatawid na po ba ng dagat? At nang himpapawid ang ating mga course packs na hinanda ng ating mga kaguruan, mga reps at staff, no? We are hoping na kahit papaano ay nagagawa po ng ating pamantasan yung the best we can para maituloy pa rin po yung learning ng ating mga scholar ng bayan. And of course, matindi ang labanan ng ating mga scholar ng bayan, lalo na rin po ang mga faculty sa pagtuturo sa remote learning. Kamusta ang inyong internet access at internet connectivity? Ayan ang isang challenge sa ating pong remote or online learning ngayon. Pero ngayong araw na to atin pong tatalakayin ang napakaraming bagay tungkol sa ating pamantasan, lalo na po siguro sa mga namimiss na ang ating campus sa UPLB. Of course, sa UPLB Balita ay may mga hatid na impormasyon ng ating mga kasamahan mula sa Office of Public Relations, and sa usapang UPLB merong makikitambay sa atin at hingi tayo na update regarding dun sa ibinalita ni Vice Chancellor Rex de Maferis nung nakaraan at sa iba pang programa natin sa DSL naman, yung tungkol sa UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory. So mamaya, yan po ang ating pag-uusapan. At isang certified Tatak UPLB din ang mga kasama natin sa ating segment na Tatak UPLB. So, bago natin ipagpatuloy ang kamustahan at syempre yung ating paboritong greeting portion, ay alamin muna natin ang mga kaganapan sa ating pamantasan. Hatid po ng ating mga kasamahan mula sa UPLB Office of Public Relations. Heto na nga at arangkada na ang UPLB Balita. Ito ang ilang balita mula sa UPLB. Dr. Jose Camacho Jr. naihalal na bagong chancellor ng UPLB. UPLB nakiisa sa UP Day of Remembrance. Mga karanasan ng UPLB at Masagana 99 binalikan. Hinirang ng UP Board of Regents si Dr. Jose V. Camacho Jr. bilang ika-10 chancellor ng UPLB sa pagpupulong nito noong September 24.
Ang 3 taong termino ni Dr. Camacho ay magsisimula ngayong November 1. Si Dr. Camacho ay 8 taon ng dekano ng graduate school at matagal ng profesor ng economics sa College of Economics and Management. Siya ay nagtapos ng Doctor of Economics sa Kyoto University, Japan at MA Economics sa Erasmus University International Institute of Social Studies sa Netherlands. 2 leader estudyante ng UPLB noong panahon ng martial law ang nagbigay ng kanilang karanasan sa UP Day of Remembrance webinar noong September 21 at 22 bilang paggunita sa mga bayani ng martial law. Kinuwento ni dating University Student Council President at abogadong si Filimon Nolasco ang pagkakadukot sa grupong binansagang Southern Tagalog 10. Aniya, mahirap maging desaparesido ang mga kakilala at kaibigan dahil sa kawalan ng katiyakan sa nangyari sa kanila. Binalikan naman ng profesor na si Dr. Maria Victoria Espaldon ang kanyang karanasan bilang manunulat at patnugot ng UPLB perspective. Ayon kay Espaldon, malaki ang papel ng malayang pamamahayag sa paggising ng kamalayang politikal ng mga mag-aaral, guro at kawani ng pamantasan. Pinangunahan ng Class 55 at Class 60 ang pagbabalik tanaw sa mga nagdaang tagumpay at pangyayari sa UPLB sa 2 Zoom webinar na bahagi ng pagdiriwang ng Loyalty Day. Ayon sa dating dekano ng College of Agriculture na si Dr. Fernando Bernardo, sa webinar noong September 23, malaki ang naging impluwensya ng UPLB sa edukasyon, pananaliksik, kanayunan at pampublikong pamantasan sa bansa. Sa webinar noong September 25, binalikan ng mga piling personalidad ang programang pang-agrikultura noong dekada 70 na Masagana 99, kung saan naging bahagi ang ilang taga-UPLB. Anila, nagtagumpay ito sa pagpaparami ng ani gamit ang iba't ibang teknolohiya sa loob ng ilang taon. Subalit hindi ito napanatili dahil sa mga problema sa pautang, pestisidyo at mga manggagawa. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita. At napanood nga po natin ang UPLB Balita handog sa atin ng Office of Public Relations. Maraming salamat, Albert, at sa ating mga writers and video editors dyan sa OPR. Balikan lang natin siguro yung mga napanood natin kanina. Of course, nahalal na nga po o na-appoint bilang ika-10 Chancellor ng UP Los Baños si Dr. Jose V. Camacho Jr. No, sa November siya magsimula ng kanyang 3 taong panunungkulan. So, we're hoping for the best kay dati Dean Dong, Chancellor Dong na ngayon. And of course, ating pong Chancellor ngayon na si Dr. Sanchez. Maraming salamat din po sa inyong paglilingkod sa ating pamantasan. So, abangan natin yung mga programa, mga ganap, kumbaga, sa panunungkulan ni Chancellor Camacho na nasa very challenging time ang ating pamantasan dahil nga po sa pandemya. And nakakatuwa dahil syempre dito sa Galing UPLB, una niyong napakinggan ang first interview ni Chancellor Camacho Jr. And of course, sabi nga natin na guest natin noong nakarang linggo, si Doc Resty Collado na overall chair ng Loyalty Day. Nagbigay siya ng mga updates at nitong mga nakarang araw ay may mga prelude yung ating reunion, virtual reunion and awarding ceremonies, kung saan ay mga iba't ibang live webinars ang ginagawa para po sa paghahanda. Kabilang na nga dito yung pagpapalik tanaw tungkol sa mga ambag ng UP Los Baños para sa kaunlaran ng ating bansa, lalo na sa sektor ng agrikultura. At syempre dito sa UPLB, we never forget, hindi po natin nakakalimutan ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan at nakikiisa po tayo sa ginanap na UP Day of Remembrance. So, we never forget yung mga ganitong klaseng pangyayari at tumatak talaga sa atin. Kaya tayo nagsusumikap na patuloy pong itaguyod yung respeto, yung kalayaan ng ating pong bansa. Aside from sa ating mga nabalitaan mula sa OPR, may mga ilang paalala din po tayo mula sa Office of the Chancellor para sa mga scholar ng bayan. Extended po. Extended ang pagbabayad ng reg fee ng inyong registration until October
15 po pwedeng magbayad ng reg fee ang ating mga scholar ng bayan, pero no more enlistment, no? Doon lang sa pagbabayad ng tuition yung may extension. So hindi na kayo pwedeng pumasok sa mga o mag-add ng mga klase or courses ngayong semestreng ito. And nung nakaraang Monday ata, September 28, binabati po natin ang UPLB Museum of Natural History para sa kanilang 44th anniversary na ginawa nila virtually, online din sila nag-celebrate. And para sa mga nakatira dyan, mga faculty reps at staff sa UPLB campus sa UPCO, ito po ang announcement. October 3 o bukas, may power interruption po tayo. 8 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. So, mag-isip-isip na po tayo anong pwede nating gawin. Bukas, October 3, no? Meron daw pong advisory, merong power interruption sa buong UPLB campus. Ayan, oras po natin ay 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa atin pong pagbabalik ay makasama natin si Doc Jenna Diaz, ang pinuno ng UPLB COVID-19 Molecular Laboratory. Magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. UPLB. 5:14 ng hapon dito po sa Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Tayo po ay napapanood ng live sa ating FB page, no po, sa fb.com/RadyoDZLB. So kung hindi pa kayo nagla-like at nagsisubscribe sa ating page at nagpa-follow, please like, follow, and also pwede nyo kaming subscribe din sa ating YouTube channel, no? DZLB, Radyo DZLB sa YouTube. At bago natin tayo pumasok sa isa pa nating segment, bumati muna tayo. Greeting portion muna tayo tulad na lang ng mga nanonood sa atin ngayon ng live. Si Rolet Fernandez, Albert Peralta, siya yung ating newsreader kanina. Jason Reyes, Yen Garma. Meron pala tayong magandang balita. Hopefully soon, no? Yen, yung ating programa ng Bidani sa DZLB. Abangan nyo po yan. Si Angeli Precious, Hannah Ekarma, Kurt Ivan Angeles, nanonood din po sa ating programa. Trixie Velasquez Saluta. Ayan. At binabati natin ang mga
nanonood sa UPLB Open Tambayan. Naka-watch party daw tayo doon. Kamusta po kayo dyan? Si Ma'am Tere Peralta, Craig Soriano at Chris Kalamlam. So tulad ko na nabanggit ko kanina, pag-uusapan natin sa isang segment natin ang UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory. Ito na po ang Usapang UPLB. At dahil nga po medyo, alam niyo naman, napaka-challenging po talaga ng ating internet connection. Ito na talaga ang labanan ngayon, no? Para lang maging steady ang ating kwentuhan sa ating pong guest ay via phone patch muna siya, no? Kasama natin ngayon sa programa ang isang profesor mula sa Institute of Biological Sciences, mula sa College of Arts and Sciences ng UPLB at kasalukuyang pinuno ng UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory. Let's welcome Dr. Maria Jenaline Q. Diaz o Doc Jenna. Magandang hapon po. Magandang hapon, Jay. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating panayam, no? Special shoutout na rin din kay Vice Chancellor Rex De Mafelis na nag-connect tayo kay Doc Diaz. Sige, ito po ang ating pag-uusapan, ma'am, dahil naging busy ang ating pamantasan kahit naka-lockdown, restricted tayo, tuloy pa rin yung ating pong public service, no, bilang isang public service university, ang UPLB. So balikan po natin, no, paano ba at bakit nagkaroon ng UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory? Okay, kung maaalala ng marami, noong nagsimula ang Enhanced Community Quarantine noong March, ang UPLB ay naglunsad ng Task Force Laban ng Bayan kontra COVID-19. At isa sa mga naging proyekto ng task force na ito, naisipan ng UPLB sa pamumuno ng ating Chancellor Fernando Santos Jr. na tingnan kung maaaring mag-contribute ang UPLB sa testing. Kasi at that time, kakaunti pa yung testing centers. And the RT-PCR test uses a usual or a common molecular biology technique that is commonly applied by a lot of researchers in the university. So it's actually a very good question or a good way na naisip na maybe UPLB can help in the testing. So nagkaroon ng self-assessment nung April. Nung first 2 weeks ng April, nagkaroon ng self-assessment ng UPLB if we can truly build a testing center. And then when we realized that given some infrastructure and some equipment, kaya ng UPLB. So simula nung mga mid-May hanggang or end ng April hanggang May, nag-prepare ang UPLB. So nagsimulang mag-refurbish ng lab, nagsimulang mag-acquire ng equipment na mga kailangan, tiningnan kung pwedeng mag-hire ng mga personnel na kailangan for the testing. And then on May 15, we had a visit. That was actually the second visit from the Department of Health to validate our capacity. So, nag-validate yon. Kaya pagdating ng kalahatian ng May hanggang June, nag-comply ang UPLB sa lahat ng requirements ng Department of Health kasi sumusunod tayo sa pamantayan ng World Health Organization. Ayan, so, Doc Diaz, dyan po tayo, yan po yung gusto ko sanang i-clarify kasi nung mga umpisang buwan, no, nung lockdown, maraming mga LGUs, di ba, nabalitaan natin yun, na talagang gusto rin nila magtayo ng testing center. Pero inaano sila ng Department of Health na hindi pa nasa-satisfy. Pwedeng briefly, ano po ba yung pinaka-requirements talaga no, na kailangan i-comply? Kasi it took time din bago magkaroon din tayo dito sa UPLB. So ano yung kailangan i-comply? May mga exams ba, mga tests na kailangan daanan
para pahintulutan ng ganitong klaseng Ah, testing center? Yes, Doc. Okay. Ang Department of Health ay naglabas ng yung tinatawag nilang Administrative Order 2020-0014. Nakapaloob doon ng lahat ng requirements sa pagtatayo ng isang COVID-19 testing lab. Ang pinakamalaking component ng requirements ay yung biosafety at biosecurity ng laboratory, na hindi magkakaroon ng infection ang lahat ng nagtatrabaho doon. Ang environment, hindi rin magkakaroon ng problema. Let's say, baka magkaroon ng release ng organism, or ng virus sa case ng COVID-19. So, mahigpit talaga yung pamantayan ng biosafety ng Department of Health at saka ng World Health Organization. Pati yung kung saan mo dapat tinatayo ang building, kung dapat hiwalay ba siya, anong klaseng material ang ginagamit, kung meron bang mga filters doon sa mga hoods na naggagaling doon sa hoods ng lab. So, napaka-specific talaga ng requirement na dapat talaga masunod mo yon. May checklist talaga ang Department of Health para tingnan kung bawat isang requirement ay nasusunod. So sa case ng UPLB, inabot tayo ng almost 2 months para ma-comply lahat-lahat. Pero sa tingin namin, mabilis pa rin siya kasi we started refurbishing the lab. Talagang hindi naman talaga built from scratch. Pero saan ba itinayo yun, Doc? I mean, nasan ba yung UPLB CMDL? Naandun siya sa compound ng biotech, kung alam ng karamihan ng biotech. Yun ay isang existing lab dati, parte siya ng immunology laboratory, pero kailangan siyang i-refurbish na specifically magagamit para sa COVID-19 testing. So hindi rin basta-basta yung pag-refurbish, marami ring requirement na kailangang sundin. Doc Jenna, tayo po ay isang subnational testing center, no? Sa kabatiran ng ating mga manonood, no? Ano po ba ibig sabihin ng pagiging subnational testing center? Sino-sino o anong mga lugar yung pwedeng magpadala ng samples o sineservisyohan na ng ating pong testing center? So ang ibig sabihin ng subnational laboratory ay pwede tayong tumanggap ng mga sample na hindi lang galing sa locality na kung saan naandoon ang CMDL. So, hindi lang galing sa Los Baños. Sa ngayon, ang karamihan ng tinatanggap na sample ng CMDL ay galing sa Laguna. Okay. Kasi para sa kaalaman ng lahat, marami na rin pong testing center ngayon. Sa Laguna, meron na pong 3 sa San Pablo, may isa sa atin sa UPLB, may isa po sa Santa Rosa. So medyo may karamihan na po. Kaya ngayon, ang karamihan ng sample na natatanggap natin ay galing sa mga kalapit nating lugar, katulad ng Calamba, Cabuyao, Bae, of course, Los Baños, Santa Cruz. So doon po nanggagaling karamihan ng sample natin na tinetest ngayon sa CMDL. Okay. Doc Diaz, gusto ko lang i-clarify, no? Kasi ito yung isa sa mga frequently asked question. Yung mga samples na atin pong tinetest dyan sa ating CMDL, ano po ba ang arrangement nan? I mean, ito po ba ay through institution, through LGU, through hospitals? Pwede ba akong magpa-swab test dyan personally or pupunta lang ako dyan sa COVID-19 testing center natin? Pwede ba ako pumunta dyan personally at magpa-swab test? Okay. Magandang tanong yan, Ryan, kasi yan din ang laging itinatanong sa amin. Ang UPLB CMDL po, yung laboratory mismo, ay hindi nagsasagawa ng swabbing. Okay. Ang setup po ng UPLB CMDL ay nakikipag-ugnayan sa mga hospital at sa mga LGU. Gumagawa po tayo ng mga MOA or Memorandum of Agreement sa iba't ibang hospital. Kaya't ang mga tao po ay pwedeng sa ospital na ka-partner natin pumunta at doon magpa-swab. Ito pong mga partner hospitals at LGUs natin, sila po ang nagdadala ng samples sa
CMDL. Mhm. Kung sa UPLB community po, pwede naman po kayong makipag-ugnayan kung may slot na available ang University Health Service. Lalo na yung mga UPLB staff. Mhm. Kung hindi naman makaka-access sa University Health Service, sa tulad ng nabanggit ko, pwede po silang pumunta sa mga partner hospitals natin at doon po magpa-swab at yung mga hospital at LGUs, may mga partner LGUs din tayo, sila po ang nagdadala ng sample sa CMDL. Ayan. Yan, to clarify din, no? Kasi baka mamaya sugurin tayo dyan sa inyong testing center at gusto magpa-swab test. So, tayo dyan nagsusuri, nag-aanalisa ng mga samples, but hindi tayo dyan nagko-conduct ng mismong swab testing. Tama po yun, Doc Jenna. Okay. Opo. Sige Tama po. Mukhang nakikisali po ang inyong aso sa ating talakayan. Doc Jenna, sa inyo po ba yun? Ito lang po siguro, i-clarify din po natin sa ating mga manonood, no? Gaano katagal? I mean, the process of when you receive the samples, gaano katagal bago nyo ma-release ito dun sa mga partner institution or hospitals po na siniservisyohan natin? Ang sinasabi po naming turnaround time ng CMDL ay 24 to 48 hours. Okay. So, pagka po natanggap namin ng sample, iniraran po talaga namin yon as much as or as early as we can. At inilalabas po ang mga resulta mga 24 hours after. May mga pagkakataon po na hindi namin na ilalabas ng after 24 hours kasi may mga iba't ibang dahilan kung bakit. Sa ganung pagkakataon po, pinipilit namin na mailabas ang resulta ng 48 hours. Okay. Yun po ang tinatawag nga naming turnaround time. Jenna, right now, nabanggit nyo, meron na tayo sa Santa Rosa, meron na rin tayo dyan sa may San Pablo, no, from our LGU. Ngayon, can you share sa amin, estimate lang po siguro, gaano kadaming samples ang kayang i-test ng UPLB CMDL sa isang araw? For example, meron ba kayong quota lang, hanggang dito lang yung limit ninyo sa mga tatanggapin yung samples? Ang sinasabi namin na target sa bawat araw ay mga 120. Sige po. Medyo nag-chat tayo. Doc Jenna, pwede niyo pong ulitin? Kaya pa rin namin ng 180. Okay. Doc Jenna, pwede niyo pong ulitin? Medyo naputol tayo. Ang kaya namin, So, ngayon po, ang sinasabi namin na sample na kaya naming tanggapin ay 120 bawat araw or kada isang araw. Pero kung kinakailangan po, kakayanin pa rin naman ng CMDL na mag-run ng mga 180 or even kung talagang pipilitin, dadamihan ng shift ng ating mga personnel, ay kakayanin pa po kahit around 300 ng samples per day. Ilan lang po ba staff natin dyan, Doc Jenna? Sa ngayon po, meron tayong siyam na technologists, mga dalawa pong molecular biologists dun sa siyam, 7 medtechs, meron tayong 3 technicians, pero meron pa rin po tayong karagdagang 4 na medtechs from DOH. Nagpadala po sila ng tulong and nagpadala sila ng 4 na medtechs para tumulong sa testing. Doc Jenna, meron ding nagtanong, no, and I think na isama rin naman natin to sa FAQ natin. Of course, the CMDL, yung COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory ng UPLB is for COVID. Tama ba? For testing sa COVID-19. But, for example, after, hopefully, matapos ang pandemic na ito and all, meron pa ba siyang, magagamit pa ba siya sa ibang mga testing? For example, may iba pa po bang pwedeng suriin gamit yung mga equipment natin na nandyan po sa inyong testing center? Okay. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang ginagamit na method ng COVID-19 testing ay pangkaraniwang method ng molecular biology. And it can actually be used
to test other organisms. So okay. hindi lang po para siya sa SARS-CoV-2, pwede rin po sa ibang organism or ibang sakit. Basta't meron lang pong sistema na gamitin yung test na yon, yung testing system na yon. Pwede po siya actually sa AIDS, sa tuberculosis, pwede rin po siya basta merong sistema or merong mga kits na specific for that disease. Pero Doc Jenna, right now, the UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory ay exclusive muna sa COVID. Hindi kayo nag-accept ng any test sa ibang sakit? Opo, para lang siya sa COVID-19. Yun lang din po kasi ang lisensya natin. Oh, okay. So ang lisensyang nakuha po natin sa Department of Health ay para lang po talaga sa COVID-19. So sa ngayon, magte-test kunyari, sa AIDS, for example, i-open natin yan. Another application yon. Opo. Okay. Okay. So ito pong application natin sa pag-testing ng COVID-19 do sa SARS-CoV, ano po siya, a year, isang taon? Gano po yung duration nun? So sa ngayon, ang ating lisensya ay hanggang December 31, 2020. Okay. So nagsimula po siya noong June, magtatapos ng December 31. Ang amin pong pagkakaintindi ay anytime soon, pwede uling mag-visit ang Department of Health para tingnan yung laboratory kung tayo ay nagko-comply pa rin doon sa kanilang standards at kung nakita nila na nagko-comply pa rin tayo, pwedeng ma-renew yung license. Okay. Doc Jenna, ano po ba yung mga naging hamon o challenges sa pag-ooperate ng isang testing center, lalo na po sa usapin ng COVID, at paano nyo ito na-overcome? No? You are a small unit lang, no, testing center na dito sa loob ng UPLB. So ano yung mga challenges ninyo and how you try to mitigate or overcome these challenges? So ang unang-unang naging challenge namin, o ang isa sa mga nagka-come up lagi na challenge ay pagka nagkaroon ng power interruption. Na alam naman natin na madalas nangyayari sa UPLB. Pero handa naman po ang COVID-19 lab doon sa kung sakaling magkakaroon ng power interruption kasi mayroon naman po tayong malaking generator. So ang capacity niya talaga is enough to support all the equipment and everything that are being done inside the lab. Pero syempre paminsan-minsan meron ding mga kailangang i-resolve, yung maintenance ng generator and so on. Ang isa pang naging challenge namin ay dahil din medyo madalas umuulan, may mga nakikita kaming minsan na kailangang hindi naman repair, pero kailangan ipakita talaga na nami-maintain yung physical facility para ma-maintain talaga yung biosafety ng laboratory. So, minsan makikita na, kasi medyo malamig po dun sa loob ng laboratory at ang air conditioning ay 24 hours. At kung ihahalin tulad natin siya sa temperature sa labas ng laboratory, ay talagang ang laki po ng difference. Kaya minsan meron kaming mga nakikitang condensation dun sa loob. Minsan akala namin may tumutulo pero nag-condense lang pala. So yung mga ganong, yung maintenance ng air conditioning, kasi nga 24 hours working siya for 7 days, every day essentially nagra-run siya. So yung mga ganong klaseng challenge ang aming usual na nakamimit sa pang-araw-araw na runs or operation ng laboratory. So talagang very challenging din po, no? Pero syempre tayo ay para sa bayan, no? We are for public service, ay tuloy pa rin ang serbisyo sa ating mga kababayan. Siguro last question na lang, Doc Diaz, before ko kayo pakawalan sa ating programa. Ano po yung mga dapat asahan pa ng publiko
sa UPLB CMDL, kaugnay nga po ng ating patuloy na laban kontra COVID-19. And siguro to share na rin po o magpasalamat tayo sa mga katuwang natin. And paano ba makikipag-ugnayan sa inyo? Like binanggit ko kanina, yung pagbibigay ng samples ay institution to institution or through hospitals. So paano ba sila makikipag-ugnayan sa UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory? Sige ba? Sa ngayon po, tinitingnan po ng CMDL kung kaya pa rin po naming mapababa ang testing fee. Nasa magkano ba ngayon, Doc Diaz? Ang testing fee po sa ating mga partners na LGUs at saka hospitals, ang per sample po ay 5,000. Pero pinipilit pa rin po namin yun na mapababa, lalo na po ngayon na nakatanggap kami ng mga donations ng testing kit. May possibility po na bumaba ang testing fee. So pinag-aaralan na po yan ngayon. Okay. So gusto po kasi ang UPLB talaga ay gusto talagang makatulong. So ang pakiramdam namin, that is again one way by which we can help the community kung mapapababa pa namin ang testing fee. Kung gusto nyo naman po makipag-ugnayan sa UPLB CMDL, pwede po kayong tumawag sa aming telephone number 576-0960 or pwede po kayong mag-email sa cmdl.uplb@up.edu.ph. Doc, paulit nga po yung number, Doc. Doc, yung number po paulit. Yung telephone number po natin. 576. Okay pa. 576-0960. Nakuha mo po? 576-0960. Okay po. 57. Tama po. Ang aming pong email ay cmdl.uplb@up.edu.ph. Okay, Doc. Nagpapasalamat po kami sa ating mga katuwang na hospital at LGU. Sige po, Doc. Pwede na po kayo magpasalamat sa ating mga kapartners. Pwede po ba ako magbanggit ng mga specific na hospital at LGUs? Sure po. Pwede naman po yun, Doc. Sige po. So meron po ang mga partner hospitals po namin sa ngayon ay ang Los Baños Doctors Hospital, HealthServe, Global Care Day, Pamana Hospital, Hospital ng Cabuyao, at saka po UniHealth Southwood. Sa mga LGUs po, nagpapasalamat kami sa Calamba City Health Office, Cabuyao City Health Office. Ngayon, gumagawa po kami ng MOA sa Santa Cruz City Municipal Health Office. Meron po rin naman talaga tayong MOA with the Provincial Government of Laguna. At sa mga katabi pa rin po natin na lugar, of course, sa Los Baños City Health Office or Municipal Health Office at saka sa Bay Municipal Health Office. Maraming salamat po. On that note, Dr. Jenna Diaz, saludo po kami sa inyo. Pagpupugay po sa mga katulad po ninyo at mga kasamahan natin sa CMDL na mga matuturing po natin mga bayani at frontliners din po sa laban natin kontra COVID-19. Maraming salamat po, Doc Jenna. Maraming salamat din po. Ayan, atin pong natunghayan at napakinggan ang ating panayam kay Dr. Maria Jeneline Diaz, ang pinuno or head ng UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory na dito nyo po yan makatatagpuan sa UP Los Baños. Ang oras po natin is 5:39. Mag-short break lang po tayo at mamaya makasama natin ang isang certified na top UPLB dito sa Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB.
po natin, 5:42 ng hapon. Kayo po ay nakikinig pa rin at nanonood sa programang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Ang oras po nga natin ay malapit nang matapos ang programa. Bilis talaga ng oras. But anyway, batiin lang po na siguro natin ang ilan sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating programa. Katulad na lamang po ni Jasper Salazar Trilliana. Pa-shoutout naman po from NX or NZ? NZ pala, ayan. At si LV Manlulo, excited to see Madam Choc Reyes. At binabati natin ang ilang pa nating viewers, si Josel Milagrosa, Kevin Mark, Lee Gayon, Pau Gedalanga, Joe Jardanil, Lynn Lalisan na nanonood po sa atin at mga tumatambay sa UPLB Open Tambayan. Kaya hindi na natin ito patatagalin pa. Pumasok na tayo sa ating last segment sa Tatatak UPLB. Ayan, sumobrang excited ni RJ kaya tatatak na talaga ang Tatak UPLB at dahil dyan ay kasama na po natin ang ating kasamahan mula sa Office of Alumni Relations. Ate Polly, magandang hapon. Magandang unang Biyernes ng Oktubre, RJ. At sa ating mga katambay, imagine October na ngayon, lapit na ang December. So, para lalong gumanda ang vibes natin, this coming weekend at sa mga susunod pa nating mga araw. Kilalanin po natin ang isang katatak na recipient ng 2019 UPLB AA College Distinguished Award. So let's welcome John Rios Reyes o mas kilala sa pangalang Choc. Welcome sa Tatak UPLB, Choc! Hi! Good afternoon sa lahat. Maraming salamat sa iyong pagtambay dito sa Tatak UPLB. Yan. Thank you rin sa invitation. Sobrang thanks. Feeling ko, Polly, siya yung host kasi napakaganda ng kanyang set. Anong background? Oo nga. Kabog na kabog tayo na. Lantita si Mother. Ang dami niyang Ang ganda nga eh. So, Choc, puntahan na natin ha. Pwede ba namin malaman kung anong batch mo? At ano ang course na kinuha mo dito sa UPLB? Ayan na naman yung batch. Yan talaga yung mga ganyang usapan talaga. Oo, pasensya na ha. Pero alam mo naman, reminiscing tayo eh. Malaman lang natin, ano ba yung nag-inspire sa'yo para piliin yung course na kinuha mo? Okay, ako si Choc Reyes, batch 2003, Bachelor of Science in Human Ecology. Ayan. Major in Family and Child Development. Wow, di ba? Major ko yan ngayon nung nag-MS ako. Talaga? Oo. Ano yung nag-inspire sa'yo para kunin ang Human Ecology? Diyos ko, pasensya na po sa College of Human Ecology, pero hindi talaga yun yung choice ko. Hala, binabawi na ang award. Hindi kasi. Ang original ko talagang planong after high school was to take up medicine. So I tried to enter BS Biology pero doon ako napunta sa Human Ecology kasi it really sounded like ecology parang pasok din sa med. Ganyan. And then yun di ba? Tapos yun after not na in love na ako sa course lalo na doon sa aking major. Sa totoo lang, napuntahan ko yung 3 majors ng Human Eco eh. Every SEM yata nagpapalit ako noon. Pag natututunan ko siya until finally I landed doon sa Family and Child Development major. Na sobrang love na love kasi para sa kabataang Pilipino. Ayan ang hashtag natin. Yan, yun naman. O dahil dyan, mamaya pagkukwentuhan natin more yung tungkol dyan sa iyong sa iyong major. Mamaya sa latter part ng ating interview. Pero ngayon, kailan ka ba huling bumisita sa campus? Bumisita? Kailan nga ba? Usually Feb Fair. Nitong pandemic. Wala. Hindi ko na maalala. Hindi mo naalala. Anyway, okay lang. Pero meron ka bang special place na madalas mong binibisita dito sa campus na kapag bumabalik ka, marami kang naalalang good memories? Alam ko, special someone ang babanggitin mo eh. Nako, dead mo na sa special someone. Pero syempre, lagi akong bumibisita sa college namin, sa aming department. At hindi mawawala ang ISIS.
Alam nyo yan. Wow. Yes. At ang burgers Yeah. ng Ice Kiss, masarap yan. Yeah, the quarter pounder. Siyempre si Kuya Ayan, si Mang Ayan, di ba? Ito, Chok, kasi nabanggit mo kanina, marami kang napuntahan na mga majors. Meron ka bang nakilalang naging role model during your college days sa campus? At saka ano yung na-impart niya sa yung mga words of advice or anything na nakatulong sa'yo? Sobrang thankful talaga ako sa aking dalawang college advisors. Pangalanan na natin si Professor Melissa Ferido and si Dr. Marison D. If I'm not mistaken, Dr. D is the college secretary of College of Human Ecology ngayon. Ayan, sobrang sila yung parang naging aking pangalawang ina noong kolehiyo. Syempre taga Quezon City ako, malayo ang aking biological mother. So, ayun, kapag nandun ako sa LB, talagang sa kanila ako humuhugot ng laka. Alam mo yun, tears and laughters. I share them with the both of them. Yan. For sure, lalo na si Ma'am Mili. Kasi si Ma'am Mili naging prof ko rin siya. Kilala. Di ba? Ayan. Diba? Happy si Ma'am. At saka iba talaga, iba yung care ni Ma'am Maris at saka ni Ma'am Mili. Talaga sa kanilang mga estudyante. Yeah. Anyway, looking back, ano yung na-instill na values ng UPLB na sa tingin mo nakatulong sa iyo as a person ngayon at sa iyong trabaho? UP in general, feeling ko yung culture of excellence talaga. Alam mo yan, syempre gusto natin we deliver our best every time. We go beyond the what is expected. We deliver the extra mile. Yun yung isang na-instill ko sa aking values as a person and as a professional. Sa UPLB specifically, dito ko natutunan ng leadership, sa organizations, diba, sa sarili, resourcefulness, dahil hindi naman lahat available sa atin ng college, lalo na sa LB, malayo sa tahanan natin. At creativity, ayun naman ang talaga, ang hindi mawawala. Tapos I love this word na hindi ko kayang i-explain, yung grit. Yun, yung na kailangan, parang dapat lahat ng tao may grit para patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Wow, napakaganda naman ng mga values na nakuha mo from UPLB. At mapapansin mo, RJ, no? Yung mga katatak natin na laging bumibisita dito, nababanggit talaga nila yung excellence. Correct, at saka yung pagiging resourceful. Tama ba? Tama ka dyan, Polly. Talagang, yan nga yung tatak no? Tatak UPLB at tatak UP. Siguro, Polly, mula sa pagiging galing UPLB, let's talk about galing UPLB. So after you graduate, saan ka napadpad, Chok? At anong ginagawa mo doon? Nakakatawa kasi my first job was with the Philippine Center for Investigative Journalism. PCIJ? PCIJ. Wow. Pero for a very short stint lang. I was DevCom ka ba? Oo nga eh. Hindi, totoo. Nung sophomore ako, I really wanted to shift to DevCom. Ewan ko kung bakit ako natuloy. At tas yun nga kasi siguro dahil na-in-love na rin ako sa course ko sa major. Maganda rin kasi. Oo, di ba? Anyway, ayun, training assistant ako nun sa PCIJ. Tapos short stint lang ako nun. After that, nag-try ako sa GMA News sa 24 Oras. Pero very, very short stint lang sa 24 Oras. And then I found my place in the Department of Social Welfare and Development, the government ngayon. So ito yung basically yung current work mo ngayon, tama ba, Chok? Yes. Pwede mo bang i-describe sa amin kung anong ginagawa mo sa DSWD? Ako, very hot issue. Pero sige, lalo na ngayong panahon ng pandemya. If you've heard about the social amelioration program. But I'm not with that specific office. We don't have a specific office for that. But I am with the Pantawid Pamilyang Pilipino program, or 4Ps. 4Ps. That's the Conditional Cash Transfer Program of the Philippines. We provide cash grants to poor households across the country na kailangan ay magko-comply sa certain set of conditions.
Sabi nga ni Assistant Professor Mark Lester, Chico, ikaw na raw ang susunod na secretary ng Nako, yan si DSWD. Chico. Classmates kami ni Chico nun sa PE. Anong PE to? Anong klase sa PE? Sabihin ko ba, Chico? Oo. Splok na yan. Chika na. O sige, PE2 cheer dance. O, diba? Bongga. Oo, marami. Konti lang yung PE2 kasi natin that time, no? Konti lang yung mga pagpipilian. Unlike ngayon kasi marami ng PE2. Ako nga, Polly, yung PE2 ko, aero dance eh. Wow! ganon. Nag-hero dance ka! Summer class ko pa yun. Paano yun? Mga trapis-trapis ba to? Ano maalala kung Hindi paano ko ko kinaya yung nairaos hero yun? dance mo. Oo. Hanggang modern jazz lang ako noon. Ayan. O, diba? Yan ang mga revelasyon. Oo nga, di Diba? ba? Yan ang mga gusto ko sa kwentuhan natin. Marami pa tayong nadidiscover sa isa't isa. So, kasi 'di ba nabanggit mo nga yung nahanap mo na ang place mo sa DSWD. Pwede ba naming malaman yung ano ba yung passion mo? Yung passion mo ba ay related ba sa naging work mo ngayon? Well, dati pa, gustong-gusto kong working with kids. Working with children. Tapos, ayun, na-elevate nga. Sakto, napunta ako sa DSWD. Tapos, what I really want, or what I really love to do, is to host events, facilitate, workshops, ganyan. Ewan ko, ayun, nagagawa ko naman siya sa current work ko. And happy ako doon. Halata naman. Kitang-kita sa mukha mo na masaya ka sa ginagawa mo. Pag-usapan naman natin, RJ, yung award ni Chok. Ayan. Last time. Oy, pinaghandaan ko yan. Ayan. Oo. Oy, ayan. Diba? Sadli. Bongga. Yan. Yes. Kwentuhan mo naman kami. Ano ba yung naging reaction mo nung nalaman mo na isa ka sa mga awardees sa inyong kolehiyo? So, dami-dami ba naman ng nag-graduate ng College of Human Ecology? Isa si Chok. So, gusto namin malaman, yun, ano ba How to be you po? Grabe. Natuwa ako kasi si Prof. Mile talaga yon. I call her nanay. Nanay Mile. Ayan, oo. Tuwang-tuwa ako noon kasi sinabi niya na, uy, i-nominate ka namin, ganyan. Parang casual lang, di ba? Uy, nominate ka namin, ganyan. Tapos yun, sobrang na-happy ako. Sige po, ganyan, anong gagawin? Pero isi-screen pa naman daw. So, ni-require nila ako to send requirements, certificates, and everything, CV, ganyan. Kasi yun, na-happy ako nakapasa. So, sobrang, ewan ko, parang, tuwang-tuwa ako noon, parang kahit na nagtagal ako sa college, na-feel ko na, uy, I'm doing something good sa buhay, di ba? Sa professional world, tsaka sa sarili ko, na I'm really doing something good kahit na nagtagal ako ng N years sa UPLB. Tama. Actually, di ba, wala naman yun sa tagal mo sa campus, kundi kung paano mo i-live yung honor and excellence sa real world. Tama ba, RJ? May ganun ka, Polly? May pa ganun ka? Ganyan talaga. Kasi syempre, ang ganda na sinabi ni Chok. Level up tayo eh. Oo, diba? There's kay Chok sabi niya, N years, no? Parang bumabalik sa akin yung alaala ko sa math. Nakailang ka ba? Ilang takes? Charot. Ay, sige. Pass. Okay lang yan. Ang importante ay ginagawa natin yung best natin ngayon. Na ipakita na kahit bumaksak tayo sa ating mga subjects noon, hindi naman maiwasan yun eh. Doon kasi tayo mas natututo at mas lumalaban, nagiging matatag. Tama ba? Tama. Baka maiyak tayo dyan. Anyway, balikan natin yung question ko kay Cho. Mga justifications in life, Correct. So, kwentuhan mo kami uli. Ano ba naging contribution mo dun sa RA 11310 or yung 4-Piece Act of 2019? Kasi ito yung naging reason kung ba't ka naging awardee. Kwentuhan mo nga kami. Anong naging contribution mo dito? Hindi naman as in yun talaga yung reason. Siguro one of the Nakadagdag. Maybe, oo. Pero sa work kasi namin, bilang kami ang nasa National Program Management Office ng 4Ps, marami sa amin ang naging part ng writer's pool noong implementing rules and regulations ng law. When it was passed, when the bill was passed into a law,
Ayan, talagang minove nila lahat ng mga key people. I mean, not really key people, yung mga kayang mag-contribute doon sa IRR. Tapos yon, I became a part of the team. Happily, ayun, na nagawa naman namin yung role, and the IRR was approved earlier this year, April 2020. Siguro, Chok, pwede po bang i-share? Of course, we don't want to politicize this concern about 4P. Siyempre, iba't iba rin ang dyan, ang opinion ng mga tao. Bilang nandun ka sa inner, kumbaga nandun kayo sa nagpapalakad ng 4Ps, ano tingin mo yung mga gains natin doon so far, on your perspective, no? And at the same time, ano siguro yung nakikita mo bilang isang scholar ng bayan na we need to improve on this? Yung syempre yung pwede mo lang i-share sa atin. No problem. Sige, sabi ko kanina, di ba, very critical itong topic na ito. Kaya wag na nating masyadong pag-usapan. Pero, di ba, ang alam ng nakararami, Pantawid Pamilyang Pilipino program is a dole-out program of the government. Yun ang lagi nilang criticism sa program. But, very clear ang pangalan ng programa that it's a conditional cash transfer program. So we don't transfer cash to poor households kapag hindi sila nag-abide by these these conditions. Dapat merong satisfy na conditions on education yung mga bata. Dapat uma-attend sila 85% of the time or hindi lalagpas sa 3 absence sa loob ng isang buwan. Pangalawa, yung mga bata at saka yung mga buntis na nanay ay dapat nagpapa-check up sa health center para na monitor ang kanilang health. Tapos yung mga buntis dapat manganganak sa isang health facility na attended by a skilled health professional. Pangatlo, so ang mga issues na ina-address natin doon ay yung poor education, dropouts, diba? Higher enrollment rate saka completion rate sa education, child labor. Tapos sa health naman, ang gusto nating i-address doon ay mga child malnutrition, stunting, wasting, yung mga tinatawag nating mabababa ang timbang sa edad, mabababa ang height sa edad, yung mga ganon. At yung yung mortality rate na infant mortality rate doon sa dapat ay attended by a skilled health professional yung ating mga buntis na nanay. At merong isang pangatlong component na hindi alam ng mga tao, hindi masyadong informed ang nakararami. And doon ako mismo nag-work doon sa division na yun. Yun ay tinatawag na Family Development Division. We are the ones who developed the Family Development Session component of the program. So, monthly, dapat si mothers, fathers, or yung responsible person sa loob ng isang household na member ng Pantawid Pamilya should attend the community-based psychoeducational or psychosocial sessions na tinatawag nating FDS or Family Development Sessions. Sa FDS, doon tinatalakay ang maraming topics under the sun. Nandiyan na ang responsible parenthood and family planning, nandiyan ang disaster preparedness, nandiyan ang even the gulayan sa barangay. We encourage the Pantawid households to establish their household edible gardens and communal gardens. So lahat ng household beneficiaries meron silang isang parent group. Tapos nag-establish sila ng kanilang communal gardens, pwedeng sa isang open space sa barangay o kaya sa school, ganyan. So through that, tumataas din ang kanilang active citizenship. Nangingialam sila sa barangay o kung kaya nilang i-elevate sa munisipyo o sa city level. Meron tayong mga parent leaders ng Pantawid Pamilya na they have a seat in the local poverty reduction action team at the city municipal level. Meron silang upuan doon at dapat sila ay nakukonsulta sa mga local development initiatives. Ayan, kumbaga, of course, ay sana natin pag-usapan. Pero maganda dito kasi we get the perspective. No? We want to correct, syempre yung mga maling pananaw. For example, dyan sa conditional cash transfer program na talagang it's not just giving money, but actually may mga nakapaloob doon para sa development ng family, ng mga bata, ng community. Pero siguro hindi na natin patatagalin pa yan. On a lighter note, Polly, may itatanong ka kay Chok. Oo, marami pa eh. Marami pa akong itatanong kay Chok. Chok, kasi nga marami ka nang pinuntahan ng mga
trabaho, meron ka bang mga lessons learned na gusto mong i-share sa ating mga fellow isko at iska? Sabi ko nga dun nag-talk ako nitong UPLB graduation sa aming department. Ang sabi ko dun sa mga kakagraduate lang talaga is, you should find a job that you really love. Then you'll never have to work for a day. Sabi ko gano'n. Na if you really like what you're doing, hindi mo mafe-feel na nagtatrabaho ka, burdened ka, mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Yan. That's very basic, pero yun, very applicable din in life. Oo, sobra, no? Kasi simple lang pero maganda yung sinabi mo, Chok. Yan nga pala, isa ka sa active members ng UPLB Open Tambayan. Hello, yes. Open Tambayan. Shout out sa ating Open Tambayan. Hello. Mga kasama natin dyan. Ito rin kasi naging rason kung bakit na message ka namin. Ano ba yung kwento behind the Inuman Sessions? Ano ba ang ginagawa dito? At saan mo ba nakuha yung idea na yan? Kasi ang daming usapan dyan eh. Parang laging inaabangan yung Inuman Sessions na yan. Ano nga ba yan? Oo, every Saturday ito. Sumali kayo, Polly and RJ. Next time. Sumali kayo. Remember nung earlier this pandemic, earlier ng pandemic, nagkaroon ng mga groups a group where we pretend to be something. Mm-hmm. If you have seen that. Ang dami, a group where we pretend to be in UPLB, may ganon. Ang daming members. Tapos ewan ko, nagkaroon ng issue before. So merong mga active people from that specific group na gumawa ng UPLB Open Tambayan. Because, di ba, nasa kultura naman nating mga Tagalos Baños ang Open Tambayan ng mga orgs, frats, soro. Ayan. So, parang yun. Tapos, pagka gano'n, walang affiliation, walang course, walang batch, walang anything. Tambay tayo, sama-sama tayo, kain tayo ng pakain ni frat, for example. Yun yung naging ni Open Tambayan. Tapos, there was this, nung earlier nung Open Tambayan creation, ang daming parang nagsasagutan about the issue ng kung ano nga yung naging issue doon sa previous group. So parang naisip ko, dapat happy-happy lang tayo, di ba? So I posted doon sa group. Sabi ko, for the GV, sabi kong gano'n, bakit hindi na lang tayo mag-E-Numan? Mm-hmm. Very overwhelming yung response from the group. Ang daming nag-react, nag-engage, nag-comment, even the moderators, and actually kahit hindi moderators, sina Nico Nadal, sina Roman, sina Aika, ayan, nag-share sila nag-extend sila ng parang interest na, sige, tulungan ka namin, anong gusto niyo, kailangan natin ng Zoom. Andiyan si Regina May Ongkiko, kilala niyo yan, si Reg. Nag-offer sila ng kanilang Zoom account. Hanggang sa, that time, yun din yung first ever Ice Bag Online monovlog na ginagawa namin na Professor Layeta Bukoy. Yes, oo. Ginagawa namin na Prof. Layeta Bukoy, ni Kiko Miranda, isa ring alumnus ng UPLB sa ComArts. Mm-hmm. Ayun, so parang naisip ko, plug ko tong Inuman, tapos plug ko rin yung Ice Bag Online. Naging overwhelming yung response. Alam mo, the first Inuman, sinet nila pagkatapos nung Ice Bag Online monovlog. Wow. So parang naging after-prod party siya nung Ice Bag Online. Parang gano'n. Maganda naging gathering na yan kahit online, di ba? Oo, all over the world. UPLB people all over the world can enter kahit anong time zone sila. Pasok lang ng pasok. The first time, tumagal kami hanggang around 6 a.m. Nag-start ng 8 p.m. Saturday, natapos ng 6 a.m. Sunday. Tapos, never pa nakamiss ang Inuman session ng Saturday. So, ever since May 30, if I'm not mistaken, hanggang ngayon. Tomorrow, actually, magkakaroon ng another. Ayun, tuloy-tuloy siya. So, lahat ng tao sumasali doon. Nabansagan pa nga ako ni Roman, si Roman Moreno. Oo, binansagan niya akong star of all time zones. Nakakaloka. Panalo. Kasi, I think Polly na-invite na ata nila, hindi ako nagkakamali, si Dean.
Si Chancellor. Yes, oo, nung Saturday. Kasama yata nila yung Saturday. Galing. Tama ba, Chok? Kasama namin kasi I posted the inuman invite last week around Friday. Tinag ko si Dean Camacho. Sabi ko, Chancey, at sabi ko parang let's celebrate isa nating fellow tambay, Chancellor na ngayon kasi he's also a member of the Open Tambayan. Tapos, ayun, nag-PM siya sa akin nung Saturday ng pang mga 6-ish PM. Sabi niya, Chok, may meeting lang ako sa Zoom ng 7 PM. Pero after the meeting, I'll attend the inuman. Sabi niya ganon. Wow. Nag-post din si Vice Chancellor Jean Loyola na she will attend. And she did. Vice Chancellor Bax Paras also attended. Yeah. At nabudol ko sila to give away prizes. Yeah. Congratulations! Kasi, thank you sa kanila. Yung bonding. Bonding kasi na-formulate dyan eh. And it's a good start, lalo na para sa bagong administration. Parang nafe-feel namin na they're the administration of the people. O, diba? Backed up by the UPLB alumni. Salamat dyan. Invite natin yung mga tao, lalo sa mga hindi pa nakakaalam ng Icebag Online, baka gusto nila mapanood. Ang Icebag Online, i-follow nyo lang po ang Icebag Online Facebook page. Ito ay akda ng ating kasama sa UPLB ni Professor Legueta Bukoy. Kung maaalala nyo noong mga panahon natin, around 2000 hanggang mga 2012-13, merong Icebag, Tarugo, LB Pie. Yun yung pangalan ng mga productions. Tapos tuloy-tuloy siya, if I'm not mistaken, 14 or 15 installments ng Icebag ang nagawa na production sa UPLB sa theater mismo. Tapos since pandemic, ang daming nanghingi ng kasi yung Icebag daw ay nagbibigay ng certain LB feel sa mga tao. Ang naging feedback sa amin nung ginawa namin yung Icebag Online was maraming salamat Icebag na dala mo ang UPLB sa mga puso namin kahit kami nasa bahay. Merong mga tao na nagsabi na marami kayong napasaya dito sa Middle East, mga ganyan, di ba? Ayun, so follow niyo yung Icebag Online Facebook page and we also have our YouTube channel, Icebag Online. Pa-subscribe na lang din po and don't forget to click the bell. Charot. Thank you, Chok. So lastly, pwede ba magbigay ka ng message, iyong parting message sa ating mga fellow alumni? Lalo na sa panahon natin ngayon. Ayan, oo. Sa ating mga UPLB alumni, hello naman tayo dyan kahit nasan man tayo. Patuloy magkakasama pa rin tayo. Nandiyan ang UPLB Open Tambayan. Andiyan ang inuman sessions natin every Saturday. If you feel like parang stressed out, pag kailangan nyo ng breather, mag-reach out lang po kayo sa page. Nag-post kami ng invite usually every Thursday and Friday. Ayan. At kayo rin, RJ and Polly, umattend kayo tomorrow. Hindi pwedeng hindi. Nabudol nyo ako. Bubudulin ko rin kayo tomorrow. Sige. Pupunta ako. Yay! See you there. Salamat, Chok, ha? Salamat. So, thank you. Dahil dyan, pwede mo bang i-shoutout ang shoutout ng Tatak UPLB? Oo nga. Ano nga yun? Sige. Ayan. Ako si Chok Reyes at Tatak UPLB. Ulit. Ako si Chok Reyes at Tatak UPLB ako. Isa pa ulit, Chok. Para mas masaya. Ako si Chok Reyes at Tatak UPLB ako. Yan. Maraming salamat, Chok. On that note, maraming salamat sa iyong pagtambay. Sana nag-enjoy ka as much as nag-enjoy kami ni Sobra. Meron kami nakuha ding info na nakapalinaw, lalo na sa 4-piece, di ba? Anyway, maraming salamat. Nag-spread ka ng good vibes sa amin. GV lang tayo, di ba? Miss Universe. See you tomorrow. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much, invite. Ayan. Bye. RJ. Bye, Chok. Salamat. Ayan, yes. RJ. Para dun sa ating mga iba pang mga alumni na gustong mag-share ng stories nila, lalo na mga inspiring stories katulad nung kay Chok. Message lang po kayo dito sa Tinig ng Kaunlaran para kayo naman ang ma-feature namin dito sa Tatak UPLB. Tama ba? At lastly,
iniimbitahan ko po kayo uli. Malapit na po ang ating virtual celebration ng Loyalty Day. Yun. Bisitahin nyo lang po ang webpage ng Loyalty Day. Stay tuned kasi meron pa po tayong, I think may isa pa tayong webinar sa October 6. Bisitahin nyo lang po ang webpage ng Loyalty Day, which is loyaltyday.uplb.edu.ph. So, nandun lang po yung mga activities natin. At kung para sa mga mag-register for October 10, click nyo lang po yung registration form. Maraming salamat din RJ, at sana mas lalo tayong maging okay ngayong sa mga susunod pang buwan. Sana mas maging maganda na ang bilang ng ating mga survivors sa coronavirus. So, maraming salamat and see you next week. Ayan. Maraming salamat Katambay, Polly. So, siguro mga ilang paalala lang bago tayo matapos. Siyempre, galing UPLB, overtime na naman tayo, no? But anyway, nag-invite po ang College of DevCom. Meron po kaming Speaking of DevCom sa October 9. Ito po yung Friday, no po, 2 to 3:30 p.m. So, bago ang galing UPLB, manood tayo at sumama sa Speaking of DevCom. You can check yung updates na lang po sa Facebook page ng UPLB College of Development Communication. No? And syempre yung sa October 10, yung ating virtual reunion and awarding ceremony. So i-follow nyo din po at i-like ang Facebook page ng UPLB. At syempre sa Office of Alumni Relation. No? Ang lakas lang reminisce nung mga senior ni Chok kanina sa Tatak UPLB. Yung mga pinapanood nating play dyan sa DL O'Malley Auditorium na yung Ice Bag. Anyway, wala na tayong oras pero hayaan yung batiin ko at baka magalit sa akin ang ilan sa ating mga viewers like si Jen Talatala Basileres, Jehaziel Mariel Ponce Gustilo, Crisar Joy Mundin, Trixie Velasquez Saluta, Neil Habacon Tangana and David Roa at lahat po ng tumutok sa ating programa. Again, feel free po sa mga nais nyong halimbawa ma-feature natin din sa sa Galing UPLB. You can message us, PM us sa ating Facebook page o kaya mag-email sa radiodZLB1116@devcom.edu.ph. Again, maraming salamat din kay Doc Jenna na nagbigay ng update sa atin sa COVID-19 Molecular Laboratory. At sa ngalan po ng bumubuo ng ating programa mula po sa UPLB College of DevCom, Office of Public Relations, at Office of Alumni Relations, maraming salamat po sa pagtutok. Tambay ulit tayo next Friday, ha? 5 p.m. dito sa programa Hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at ska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Happy weekend po. Maraming salamat.